Hello, gagawa tayo ng ginataan with bilo-bilo or binignit sa Bisaya. Ayan. Ito ay ginawa ko glutinous rice flour. Tapos nilagyan ko siya ng tubig. Haluin lang siya. Tapos i-knead nyo lang. Kung nasobrahan man yung tubig nyo, dagdagan nyo na lang ng glutinous rice flour. Make sure na hindi siya masyadong basa or dry, para malambot siya pag naluto natin. Yan, i-knead nyo lang siya. Tapos bilog-bilugin nyo lang. Depende na yun sa inyo kung anong gusto nyong size. Ngayon, maglagay tayo ng coconut milk. Nilagyan ko din siya ng 1 cup of tubig. Tapos lagyan natin ng sugar at vanilla extract. Tapos pakuluan natin siya ng konti. Pag kumulo na, ilagay na natin yung ating glutinous rice balls. Pakuluan natin siya at haluin natin para hindi siya dumikit dun sa pan. Takpan natin. Tapos nilagyan ko pala siya ng jackfruit. Iniwaiwa ko lang ng maliit yung jackfruit. Kasi yung mga anak ko ayun lang kumain ng ganyan pag nakikita nila na malalaki. Kaya iniwa ko sila ng maliliit. Pampabango din ang jackfruit. Takpan natin hanggang maluto yung glutinous rice. Pag naluto yung glutinous rice, lulutang siya. Iyan, nilagay ko na din ang purple yam. Tapos nilutuin natin siya ng mga 5 minutes hanggang lumambot lang ng konti yung ating kamote. Takpan natin. Tapos ilagay natin yung saging. Medyo hinog na kasi yung saging, kaya hinuli ko siya. Di ko siya sinabay dun sa kamote. Tapos ilagyan natin ng sago. Depende na yun sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na mga sangkap, guys. May kamote, may kamuting kahoy, gabi. Wala kasi ako nun, kaya yan lang ang meron, available ako, kaya yan ang nilagay ko. Importante may gata. Tapos niluto ko siya ng 3 minutes. Dahil malambot na yung ating kamote at saka saging. Tapos nilagay ko yun ng panghuli ng coconut cream. Panghuli siya. Tapos lulutuin lang natin siya. Pakukuluan lang natin siya siguro ng mga 3 minutes. Kumulo lang siya. Tapos yan, patayin nyo na. Luto na yan siya. Ready na ang ating ginataan with bilo-bilo. Thank you for watching.